Praise. Blessed evening to all of us, mga kapatid. Amen. Nawa nasa mabuti at malusog kayong kalagayan Amen. at kabilang ang inyong buong pamilya. Doon pa lang sa ating praise and worship ay blessed na po tayo. Amen. Amen? Amen. Are we blessed? Amen. Are we blessed? Amen. Praise the Lord. Isa pa, are we blessed? Amen. Amen. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, gusto ko pa po ba ninyong mas lalo mag-bless? Amen. Amen. So this time, ituon po natin ang ating puso't isipan at ang ating mga tenga sa Word of God. Amen. Amen. At bago ako magsimula, mga kapatid, pwedeng tignan mo muna yung katabi mo. Ibigay mo sa kanya yung pinakamagandang ngiti mo. Amen. And sabihin mo sa kanya, makinig ka. Kasi 10:22 na, mga kapatid. Praise the Lord. Baka mamaya tutulugan nyo lang ako. Amen. Sa mga sandaling ito, ang aking pong ibabahagi sa inyo is I entitled it Together is Better. Together is better. Ginawa ko ang lesson na ito, yung kalahati sa Alcarch, kasi galing pa po ako ng Alcarch. Dumating ako kahapon, and it's a long driving. So yung kalahati, sa biyaya ng Lord, natapos ko siya dito sa Dhamma. And nagagalak ako na ibahagi ito sa inyo. Nawa, pagpalain kayo ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Inulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is Together is Better. Paano natin itatagalog yon? Ang sama-sama ay mas mabuti, o kaya ang sama-sama ay mas masaya, o kaya ang sama-sama ay mas maganda. And nais ko pong tumayo kayong lahat, mga kapatid, at babasahin ko sa inyo ang Acts chapter 2, verses 44 to 47. After I will read, then I will pray, saka kayo makakaupo. It says, "And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved." Praise God. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa pagdako mo sa bawat isa sa amin na ligtas at nagagalak, Panginoong Diyos, na makita ang bawat isa, makipag-fellowship sa bawat isa, at higit sa lahat, Ikaw ay aming mapapurihan. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ang puso at isipan ng bawat isa upang ang iyong mga salita ay tumimo dito at ito ay aming may pamuhay. Hindi lang yan, maibahagi po namin sa aming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, buksan mo po ang puso't isipan ng bawat naririto upang maintindihan nila ang nais mong mensahe na parating sa bawat isa. Panginoong Diyos, as we continue this service, let your Holy Spirit guide and move in this place. Lahat ng ito, ginadalangin namin in your Son, Jesus. Amen and amen. Okay, marami na kayong makaupo. Meron po ba tayong tubig, mga kapatid? Nagpapaus ako eh. Thank you. Bantayan mo yung katabi mo, ha? Once na nakikita mong umidlip yan, tapikin mo siya, makinig ka, sabihin mo. Okay? So, inulit ko, ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is Together is Better. Nakakatuwa na natuloy din ang ating joint fellowship. Binabati ko ang FOL Church together with their pastors, Pastor Sunny, Pastor Val, and Pastor Arnold. At ganoon din sa aking kinabibilangang church, JCL Church. Amen? Especially sa ating mga naggagwapuhan
at naggagandahang mga visitors. Amen. Welcome na welcome kayo. Amen? At maraming salamat sa inyong lahat sa pag-join sa special event na ito, the Join Fellowship. Okay, malinaw po mga kapatid, baka may nag-invite sa inyo, sinabi lang sa inyo, may birthday doon. Join Fellowship po ito, ha? Okay, so, anyway, dalawang churches po ang nag-combine ngayon, but we are still in one body. Amen. Okay, one body of Christ. And the head of the body, or the head of the church, sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, as you can see, mayroon tayong scriptures sa harapan, which is Psalms chapter 133 verses 1 to 3. Nandun po. Hindi ko mabasa doon eh. Napakalaki. Ano po? Salamat po sa nag-provide ng tarpaulin. Praise God. Amen? And later on, kasi baka nagtataka kayo, meron naman tayong scriptures, bakit hindi yun yung aking ibabahagi sa inyo. Anyway, gagawin ko rin yung example later on. Kasi our lesson for tonight is all about unity or togetherness. Kaya nga, this is a joint fellowship. Amen? Amen. Umpisan ko ang aking message ngayon sa isang survey. Sino ang mahilig sa survey dito? Okay? Doon po sa websites or sa internet patungkol sa mga religions na ang nangunguna pa rin religion sa buong mundo is Christianity. Maaari ba natin palakpakan yun, mga kapatid? Praise God. Kabilang na dyan ang lahat ng any Christian denominations. Around 31% ang populations ng Christianity around the world at pumapangalawa ang ano po? Islam. May nagsabi ng Islam Sila ay nasa 25% Muslims around the world and followed by other religions or groups. So, ito yung two major religions around the world. But there is another survey, mga kapatid. Pagdating daw ng year 2050, anong year ngayon? Patapos na ang year 2024. So, papasok na ang 2025. So, 25 years more pa. Ano po? There is another survey na pagdating daw ng year 2050 ay mahihigitan ng Islam or Muslims ang Christians by numbers or populations. Bakit? Dahil mas maraming nag-aasawa sa kanila at their young age. Isa pa, mas marami silang mga anak. At isa pa, pwede silang mag-asawa ng marami. Until 4 wives. Sa totoo lang mga kapatid, yan din ang isang dahilan kung bakit nagpapakonvert yung iba dahil gusto nilang makapag-asawa ng marami. Ano po, marami akong kakilala sa Pilipinas dito. Naging may iba nang kinakasama. Ano po, pero may family sa Pilipinas. We need to recognize, we need to act on this together. Kaya nga, together is better. That our responsibilities or our mission, hindi yung panganak ng mga anak, Sabagay, baka sabihin nyo, sabi ng Diyos, kumayo kayo at magpakarami. Remember that our responsibilities, our mission, or our business is to teach and preach the saving gospel of Jesus Christ. Amen? Amen. Regardless of the survey data o anuman ang resulta ng survey. Praise God. Kung bakit ko binabanggit sa inyo ang survey na ito, ay upang hindi kayo bigyan ng takot o ng pag-aalala. But to make us even more determined o mas lalong magpasya, magsigasig at magsumikap pa na maging faithful sa ating pag-evangelism simula mismo sa ating tahanan palabas. Amen? Amen. The success of early Christians, we should value, we should appreciate, and we should follow. Ang tagumpay ng naunang mga Kristiyano
ay dapat nating pahalagahan at tularan. Amen? Marami sa mga disciples of Christ and heroes of faith na naglaan ng kanilang sariling buhay para sa gospel. They were persecuted and suffered para lamang may palaganap ang tunay na kaligtasan. Imagine nyo yun, mga kapatid. Ikaw, andyan ka lang na pa-dikwat-dikwat dyan, di ba? Wala ka pang nadadala sa Lord. Pero sila noon, grabe po ang persecutions and sufferings ng mga Kristiyano noon. Praise God. Ang mga Kristiyano ay maaaring makihalubilo sa mga kultura ng mga ethnic groups or non-Christians. Bakit? Upang makilala at malaman nila ang kanilang belief system o sistema ng kanilang paniniwala at ang paraan ng kanilang pamumuhay. O maaari din ang Kristiyano ay ihiwalay ang kanilang sarili mula sa mga kultura upang wag na lang makialam at mabuhay. Mas payapa yung buhay pag ganun po. Anong mas gusto mo sa dalawa? Remember, if you are a Christian, you have a mission, you have a responsibility, and you have a business to do, to teach and preach the gospel and to win souls. Amen? Instead, Christian engage the culture without excessive compromise and remain separate from the culture without excessive isolation. Praise God. Ang mga Kristiyano ay maaaring makibahagi sa kultura ng walang labis na kompromiso at nananatiling hiwalay sa kultura ng walang labis na paghiwalay. Ganito mga kapatid, ang ilagay natin lagi sa ating isipan bilang mga Kristiyano ay kung paano parehong maging tapat sa Ebanghelyo at madala ang iba kay Kristo. That is our mission. Ang nangyayari minsan, ang church pa mismo ang nakiki-compromise sa makamundong gawain para lang dumami ang members. Ang dami-dami nang lumalabas na mga churches ngayon na pwede nang ikasal ang same gender. Inaalaw ang same-sex marriage. Mayroong Luciferian church. Ang sinasamba nila si Lucifer. Mayroon ding iba, kahit ano nang gawin mo, kahit hindi ka na magbago sa dati mong gawin, ay in na in ka pa rin sa Christian world. And you still feel good. Ginagawang business ang church. Mga prosperity gospel. Mas concerned sila sa iyong ibinibigay kaysa sa iyong kaluluwa. Ginagawang politics ang church. Nagpapalakasan. At marami pang iba. Kung bakit ko binabanggit ito mga kapatid? Dahil as church or as Christians, dapat tayo ang maging halimbawa. Amen? From a culture of entertainment, culture of politics, personal agenda, at kung ano-ano pang mga programa, we should turn this kind of worldly cultures to a culture of discipleship. Amen? Ang ganitong radikal na pagbabago will require patience, katatagan, at pagiging may layunin. Inuulit ko, ang pamagat ng ating paksa is, ano po yung ating paksa? Together is better. Amen. To get, ano? Together is better. Togetherness. Together is better. Ano, gusto ko kasi maki-relate kayo, ano po, para hindi kayo matulog mga kapatid. Kaya, introduction pa lang tayo, okay? Kaya, the good news is hindi tayo nag-iisa. Ano po? Kapag pinag-uusapan kasi natin ang Book of Acts o ang aklat ng mga gawa, ay isa sa makasaysayang aklat pagdating sa iglesia. Kaya bilang isang patunay at paalala na hindi tayo nag-iisa sa worldwide evangelism, ay ang kwento ng mga sinaunang iglesia recorded in the Book of Acts, kabilang ang mga naunang Kristiyano sa atin. Ngayon, sa ating pinag-uusapang scriptures, titignan natin ang kanilang mga saloobin or attitudes at ang epekto nila sa kultura sa kanilang paligid. Point number 1 natin mga kapatid. Point number 1 is gather together.
Mayroon tayong small groups later on after ng message. Kaya mamaya kung sino yung mag-i-initiate sa inyo na pastor, dapat alam niyo ano po. Point number 1 natin mga kapatid is gather together. Magtipon ng sama-sama. Let us go back to our scripture in Acts chapter 2, verse 44. It says, "And all who believed were together and had all things in common." Lahat silang mananampalataya ay sama-sama. Sila ay nagkakaisa. Gaya ng ginagawa natin, ano po? Nagkakaisa tayo dahil alam natin o alam ng bawat mananampalataya na tayo ay kabilang sa bawat iba pang mananampalataya. May ganyan ba tayo kaisipan? Nakatuwa nga yung tanong ni ate kanina, ano po, na nahihiya ba tayo sa bawat isa? Nahihiya ba tayo? Ngayon, nahihiya na. Kanina hindi. Ano ba yan? Praise the Lord. Ano po, hindi tayo nahihiya. Bakit? Kasi alam natin kabilang din tayo sa ibang mga mananampalataya. Amen? Sabi nga doon, "And all who believe were together." The phrase "were together" dyan is in the imperfect tense. Anong ibig sabihin? Meaning, ginagawa nilang practice o kaugalian ang magtipon palagi. They made it a practice of gathering together all the time. Ito rin ay katulad sa idea doon sa Acts chapter 4 verse 32. It says, "Now the full number of those who believed were one heart and soul. No one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common." Ito ang halimbawa ng mga mananampalatayang nagkakaisa. Saan sila nagkakaisa? Nagkakaisa sa heart and soul. Sa Tagalog kasi ang translation doon is nagkakaisa sila sa damdamin at isipan. Lahat ay pantay-pantay, nagtutulungan, hindi makasarili at walang ibang iniisip o intensyon sa ibang mananampalataya. Kaya napakahalaga na magkaisa tayo mga kapatid. Amen? Saan? Sa damdamin at isipan bilang mga mananampalataya. Ngayon, kung talagang nakikiisa ka, hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo. Hindi lang yung magbe-benefits ka lang ang iniisip mo. Nagkaroon ka na ba ng kaisipan na pabayaan ang pagtitipon? Kabilang ang ibang mananampalataya o tumigil na sa pag-attend? Malamang nakilala mo ang ilang Kristiyano na humiwalay sa simbahan at ngayon ay inaanod o nalulunod na. Listen to Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. It says, "And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near." Maaring mayroong 2 reasons kung bakit maaari kang matukso na pabayaan ang pagtitipon sa mga tao ng Diyos. Tempted to neglect gathering with God's people. Number 1, nakakalimutan mo kung bakit ka dumadalo. Ano ang sinasabi sa ating binasa? Let us consider how to stir up one another to love and good works. Ikaw at ako ay may responsibilidad na magtinginan o sa ibang version ay gisingin ang alin? Ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ang simpleng katotohanan ito ay hindi natin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi tayo magkakasama. Amen? Kaya ka dumadalo sa pagtitipon, sa gathering, o sa fellowship. Bakit? Kailangan gisingin, palakasin, i-remind, at magtinginan sa isa't isa. Ang sabi dyan, magtinginan. Praise God. Ang problema, may mga Christians na halos ayaw nang makita o ayaw nang tignan ang kapwa niya Kristiyano. Nag-observe nga ako kanina sa ating welcome song.
sinabi ng lyrics ng kanta, magkamayan. Praise God. Di ba, ang sarap kamayan ang bawat isa, Amen. lalo na may kasamang masayang ngiti. Praise God. Amen. Naalala ko tuloy yung isang kwento ng isang simbahan. Habang nag-aawitan sila ng Welcome to the Family. Ano yung kanta na yun? Di ba yun yung kadalasan na welcome song? Welcome to the family. Di ba? Kakamayan na ganun. Ang sarap kamayan ng bawat isa. Ngayon, nagkasalubong yung dalawang nagkakampuhan. Imbes na gagawin, biglang liko. Ano po? So, mga kapatid, bakit tayo dumadalo? Upang palakasin, magtinginan, i-remind at gisingin ang bawat isa. Amen? Amen. Okay. Ngayon, number 2 reason kung bakit maaari kang matukso na pabayaan ng pagtitipon sa mga tao ng Diyos. Kung paanong ikaw ay binigyan ng kaloob ng Diyos na tumulong o encourage ang iba, gayon din naman ang iba. Binigyan din ng Diyos ng kaloob upang tulungan at i-encourage ka. Dapat ganyan tayo mga kapatid. Nagdadamayan at ini-encourage ang bawat isa. Pero nang may pagmamahal. Sabi ng binasa natin kanina. Hindi yung, hoy, ganito ka, ganyan ka. Makikita natin dito na may kulang kung wala ang iyong spiritual family. Dahil idinisenyo tayo ng Diyos na lumago at mabuhay sa community kasama ng ibang mga Kristiyano. Remember this, there is no solo Christian. That is unbiblical. Ang biblical na Kristiyano or biblical Christian ay naghahanap o laging dumadalo sa pagtitipon. Kahit gaano pa yan kabisi o kahit saan man siya makapagdaluga. Ano po sinasabi kanina sa Hebrews chapter 10 verse 25? Huwag pabayaan ang pagtitipon. Sa aking pagbiminister ng ilang taon, parang maraming taon, no? Ng mga 2 years, mga kapatid, wala pang 2 years. No? Sa aking pagbiminister, I observe na ang ibang rason kung bakit nadidismaya ng umaten ang iba. Dahil nakafocus lang sila sa ibang Kristiyano. Saan? Sa kanilang weaknesses at kapintasan. Is that your faith? Hindi ka lalago at hindi ka matututo kung iyon lang ang tinitignan mo sa loob ng simbahan. Kaya marami pa rin madam sa loob ng simbahan. Alam niyo yung madam? Praise God. Madam damin. Si ganito, si ganyan. Ayaw ko nang dumalok. Ang tagal-tagal na sa simbahan, madamdamin pa rin. Balik tayo sa ating scripture. In Acts chapter 2 verse 47, it says, praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. According to this verse, na si Luke ang sumulat, the human author of Acts, sinasabi nito na ang mga mananampalataya ay nagtitipon or gathered together, hindi lamang makipag-usap o makita ang bawat isa. O yung tinatawag na banding-banding lang. Kundi sila ay, ano sinasabi doon? Praising God. Nagpupuri sa Diyos. The primary reason kung bakit tayo nagtitipon or gathering together is to praise God. Papurihan ang Diyos. Amen? Kabilang na dyan ang food fellowship gaya ng ginagawa ng mga unang iglesia na sama-sama silang nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang tahanan. Kasi ganyan sila noon. Bahay-bahay sila nagkakatipon. Para sa kaalaman ng lahat mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, having a meal together was both a mark and seal of friendship. Hindi lang basta sama-samang kumain. Sa kultura nila, ang sama-samang kumain ay parehong tanda at katibayan ng pagkakaibigan. Ito yung pinakamasarap na part ng fellowship. Yung sama-sama tayong
kumakain. Ano pa yung isa? Nagkakape. Praise God, no? 500,000. Okay, ano yun yung tea time? Di ba? Once a day. So, napakasarap mag-fellowship ng ganun, mga kapatid. Ano po? Mas napapatagal kang kumain. Bukod sa masarap ang pagkain, ay maraming kwentuhan. Amen? Sino na po ang gutom dyan? Mamaya, kakain tayo ng masarap. Praise God. How about us, mga kapatid? Kumusta ang ating saloobin o attitudes sa ating pagdalo, sa ating mga pagtitipon at sa ating kapwa Kristiyano? Nawa bilang mga Kristiyano ay magkaroon tayo ng isang damdamin at isang pag-iisip na kay Kristo. Praise God. At magkaroon ito ng malaking impact na makita nila ang ating pagkakaisa or togetherness anong lahi ka man sa mga taong nasa paligid natin at sa buong mundo. Praise the Lord. Second point natin, mga kapatid. Ano yung first point natin? Gather together. Second point natin is grow together. Can you repeat grow together? Grow together. Louder? Grow together. Praise God, lumago ng sama-sama. Let us read Acts chapter 2 verse 46. It says, "And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts." And in verse 47, it says, "And the Lord added to their number day by day those who were being saved." Anong makikita natin dito, mga kapatid? Itong mga bagong mananampalataya or new converts ay nakatuon sila sa kanilang paglago sa spiritual sa pamamagitan ng katulad ng ginagawa natin, pagtitipon or by gathering. Committed sila, maliit man o malaking gathering. Di ba yung malaking gathering nila sa temple? Yung maliit na gathering nila sa bahay-bahay. Formal or informal gathering man yan, ay araw-araw silang dumadalo. Praise God. Araw-araw or day by day pala sila nagkakatipon noon. Gusto nyo yan, mga kapatid? Amen? Ano nga ulit ang sinasabi ng ating scripture? "And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes." Baka gusto lang natin breaking bread. Praise the Lord. Hindi lang paminsan-minsan, ngunit araw-araw. It's the idea of doing over and over. Sa panahon natin ngayon, mahirap gawin yan. Kasi nga, may mga trabaho at other responsibilities tayo. Praise God sa mga nag-amen kanina. Kung gusto nyo ng araw-araw na pagtitipon. Praise God. Pero, siguro yung iba, yun nga lang, once a week na worship service, bibihira lang dumalo. Praise God. Praise God, no? Hindi man araw-araw ang ating pagtitipon or gatherings tulad nila noon, pero dapat maging dedicated and committed pa rin tayo sa mga ito. Praise God. Ang ibang churches ata ay mayroon silang araw-araw na gathering. Nagkakaroon sila ng Bible sharing, worship, and prayer through social media nga lang. Bukod pa sa kanilang physical worship service or face-to-face gatherings. Sa DDU ata, araw-araw yan, pas, no? Sa online. Isang araw lang. Praise the Lord. The word attending o dumadalo means to stay close. Be present. Physically and mentally. Huwag yung physically present, but mentally absent. Ano po, dito ka, pero yung isipan mo nasa iba. O kaya nasa malayo. Ano po? Okay? Attending o dumadalo means manatili or remain. And continue steadfastly o magpatuloy ng matatag. Inuulit ko, our second point is grow together. In 2 Peter chapter 3 verse 18, it says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Ang utos na ito ni Apostle Peter ay ini-encourage sa Kristiyano ng decision to grow spiritually. To really know the Lord Jesus, we must continue to grow in our understanding of what it means to live in relationship to Jesus as our Lord and as Savior. Upang tunay na makilala ang ating Panginoon Jesucristo, dapat tayong patuloy na lumago sa ating pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na may relasyon kay Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Kaya napakahalaga mga kapatid na magbasa, makinig, mag-aral, personal study man yan or group study, at higit sa lahat, ipamuhay ang ating napag-aaralan. Amen? At tularan ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Lalo na lumago tayo sa pag-ibig. Praise God. So, ang growth o paglago is intentional o kusang desisyon. Okay? Malinaw mga kapatid? Ang growth o paglago is intentional o isang kusang desisyon. Hindi siya automatic. Walang lumago sa spiritual nang walang pag-ibig, walang engagement sa gathering, walang kaalaman, at walang pagsasabuhay ng Word of God o hindi natuto sa ating Panginoong Jesucristo. In order to grow, if you want to grow, make a plan for your reading. Binabasa ba natin ang ating Bible, mga kapatid? Studying the Word of God. Consistent prayer. Listen to the Word of God na ibinabahagi ng mga pastors or leaders. Engage in your church services or activities and in small groups. At higit sa lahat, anuman yung napapakinggan natin, anuman yung natututunan natin, apply it. Ipamuhay natin. Nawa, hindi lang tayo mag-grow in numbers, gaya ng ating binasa sa verse 47, it says, "And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved." But individually, mag-grow tayo in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Mag-grow tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. In physical, in mental, ano pong ibig sabihin nun? In wisdom, social, in favor with man, and spiritual, in favor with God. Kaya sa aming mga visitors, pwede pakitaas ng kamay yung mga nagbabakbuhan, nagagandang mga visitors. Praise the Lord! Sa aming mga visitors, kung wala pa kayong local church or spiritual family upang lumago sa inyong spiritual life, I welcome kayo sa LOL man or sa JCL. Amen? Praise God. At nagagalak kami na sama-sama tayong lumago. Amen? As we grow in numbers, sana mas lumago pa ang kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi the more na nakikilala natin ang Panginoon, ay the more naman na tumitibay at lumalago ang relasyon natin sa Kanya. Hindi lang yan ang relasyon natin sa bawat isa. Kaya nga meron tayong gatherings or fellowship. Amen? Praise God! Ano yung point number 2 natin? Grow together. Okay. Point number 3 natin hanggang point number 4 tayo. Konti na lang mga kapatid. Point number 3 natin is give together. Magbigay ng sama-sama. Kindly repeat point number 3. Give together. Louder. Give together. Amen. In Acts chapter 2 verses 44 to 45, it says, "And all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need." Inilalarawan ng talatang ito ang unang iglesia sa Jerusalem, especially before persecution by the Jewish leaders, kabilang pa dyan si Saul, na tinatawag ding Pablo o Paul, na nagpo-persecute sa mga
Kristiyano according sa Acts chapter 8 verse 1. Kasi na-convert siya sa pagiging Kristiyano pagdating sa Acts chapter 9 at naging apostle pa. Ang church ay nagsimula lamang sa 120 members according sa Acts chapter 1 verse 15. Then, sa Acts chapter 2 verses 1 to 4 ay napuspos silang lahat ng banal na espiritu sa araw ng Pentecost. At sa pangangaral ni Apostle Peter ay nagkaroon ng ilan ang nadagdag sa kanila? 10,000 reasons. Praise God. 3,000 converts. At nadagdag sila sa iglesia according sa Acts chapter 2 verse 41. Hindi lang yan mga kapatid, kundi parami ng parami ang naliligtas araw-araw at naidaragdag sila sa iglesia according sa ating main text sa Acts chapter 2 verse 47. That is why our point number 3 is give together o magbigay ng sama-sama, kasi itong mga Kristiyano na ito, kabilang ang mga bagong converts, nang makita nila ang mga nangangailangan. Sino itong mga nangangailangan na ito? Sino-sino sila? Sila ay mga taga-ibang lugar o taga-ibang bansa according sa Acts chapter 2 verses 9 to 11. Ito yung libo-libong taong pumunta sa Jerusalem for Pentecost. And what is Pentecost? Ang Pentecost is a Jewish tradition being called the Feast of the Harvest or the Feast of Weeks in Jewish tradition. Okay? So, nang makita nila ang mga libo-libong taong nangangailangan, dahil sa pagmamahal sa Panginoon, ay ibinenta nila ang mayroon sila, their properties and their possessions, upang maibigay sa mga nangangailangan na naging bagong mananampalataya din, na walang matuluyan, walang pantustos, and no business opportunities sa Jerusalem. Dahil sa pagiging matulungin nila at mapagbigay, ang resulta sa kanila, ano yung resulta sa kanila? Ito, napakaganda mga kapatid kung ikaw ay mapagbigay. Ang resulta sa kanila, pinagpapala sila ng Diyos at hindi sila kinakapos. Acts chapter 4 verses 33 to 35. Sabi dito, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa lahat. Walang kinakapos sa kanila. Praise God! Sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay. At ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Itong kanilang ginagawang pagbibigay is voluntary. Talagang voluntaryo as response to specific needs. Kaya, pansinin ninyo mga kapatid, maraming mga churches ngayon ay mayroong mga charity foundations upang tumulong sa mga nangangailangan. At mayroon din silang mga feeding program, pagpapakain ng libre. Strategy yan mga kapatid. Siyempre, yung unang ipapakain is physical or material na pagkain. Then, saka ipapasok yung spiritual food or feeding the Word of God. Sino dito ang mayroong maraming properties? Pagitaas ang kamay. Praise the Lord. Praise God. Claim na yan. I-claim na yan, mga kapatid. Alam mo, kung wala kang properties ngayon, i-claim mo na. Amen? Amen! Praise the Lord. Ganyan ang mga Kristiyano, ganyan kalaki, kayaman, ka-powerful ang ating Diyos. Amen? Amen! Don't worry, hindi ko kayo ini-encourage na ibenta ang iyong mga hari-harian at ikabigay sa mga nangangailangan. Voluntary nga eh. Pero kung gusto mong ibigay, why not? Ano po? Nag-alala siguro yung mga maraming properties dyan, no? Inagtaas ng kamay. Naku, yung sasakyan ko, 5. Yung lupain ko, yung bukid ko, ang dami. Di ba?
So, actually mga kapatid, after Acts chapter 5, okay, tandaan ito, after Acts chapter 5, there is no further mention of this practice. Okay? Hindi na binanggit ang ginagawang o ang gawain ito, ang pagbebenta ng ari-arian at pinapamigay sa mga nangangailangan pagkatapos sa Acts chapter 5. Sa katunayan, itong mga mananampalatayang ito ay pagmamay-ari pa rin nila ang kanilang mga bahay. Gaya ng sinasabi sa Acts chapter 2 verse 46. Sabi doon na masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Baka mamaya pag uwi mo ng bahay, ibenta ko na yung bahay. Ibenta ko na ang ari-arian ko. Ano po? Kaya sama-sama tayong magbigay mga kapatid. Ito po yung pinaka-the best na maibibigay natin sa Diyos. Okay? Ano po yun? Ang ating ang ating buhay. Praise God. Ang ating buhay mismo mga kapatid. Kapag naibigay mo ng buong buo ang buhay mo at pamumuhay mo sa Diyos, all will follow. Maibibigay mo na ang time mo, ang talent mo, ang best mo, ang sacrifices mo, ang finances mo, and even properties mo. Ang daming halimbawa niyan sa Pilipinas, mga kapatid. Alam niyo, ginagawa nila, lagi kinikwento ng mama ko, may mga nagdo-donate ng lupa para patayuan ng simbahan. Praise God! Kung nire-recognize mo na ang lahat ng mayroon ka ngayon ay galing sa Diyos, ay hindi mahirap sa iyo ang magbigay at tumulong sa kapwa. Kaya kung pinagpapala ka man ngayon, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Amen? Ang ganda ng ipinakita ng mga unang Kristiyano. Sila ay sama-samang nagbibigayan, nag-aambagan, nagdadamayan at nagtutulungan sa mga nangangailangan, at ito ay voluntary at kagalakan na nila ang magbigay o tumulong sa iba. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung ikaw ay nagbibigay ng kusa at hindi napipilitan lang, ang sabi ng Diyos, iniibig niya ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. God loves a cheerful giver. At pagdating sa verse 8, it says, and God is able to bless you abundantly. Kaya kung ikaw ay matulungin sa kapwa o mapagbigay sa church, ikaw din ay pagpapalain lalo ng Diyos. Amen? Katulad ng mga mananampalataya nito. They recognize ang bawat kaloob o pagpapala na ibinigay sa kanila ay nagmumula sa mapagbigay na puso ng Diyos. Amen? Kasama na ang pagkain tinatanggap nila. Sabi nga sa Acts chapter 2 verse 46, they received food with glad and generous. Yan ang dahilan kung bakit naging masaya at mapagbigay sila. The word for glad o nagagalak refers to extreme joy o matinding kagalakan. Dahil nakita nila ang kanilang mga ari-arian at ang kanilang mga pagpapala na bilang bigay o regalo ng Diyos na mula sa Diyos, ay hindi nila maiwasang maging bukas palad sa mga nangangailangan. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 20 verse 35, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ano sinasabi ng ating Panginoon? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Praise God. Kaya alam niyo mga kapatid, ang mga churches ngayon ay marami silang mga missionaries na sinusuportahan upang pumunta sa mga liblib na lugar at mag-church planting. Dahil marami pa rin mga cheerful giver na patuloy na sumusuporta sa simbahan.
Ang tawag ko sa ministry nila is giving ministry. Because they are givers. Di ba? Madali ang lahat kapag ang lahat ay nakikipagtulungan. Amen? Okay, ano yung third point natin? Give together. Okay, fourth point natin is, or our last point is, go together. Humayo ng sama-sama. Nang isinabuhay ng mga unang tagasunod na ito ang kanilang pananampalataya at ibinahagi ito sa iba, gumawa ang Diyos ng ilang kamanghamanghang mga bagay. God did some amazing things. Pansinin natin sa Acts chapter 2 verse 47, it says, "And having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved." In spite of persecution is right around the corner. Sa kabila ng magkabilang mga persecution o pag-uusig sa mga Kristiyano ng mga panahon yan, ay patuloy pa rin silang nagbabahagi sa mga nangangailangan. Amen? Hindi lamang sa material o pisikal na pangangailangan, kundi ng pagpapatotoo kay Kristo. Mga kapatid, yung persecutions that time, hindi katulad ng persecutions natin ngayon. Yung persecutions nila that time, sila ay pinapatay at tinotorture. Pero hindi pa rin tumigil ang mga unang iglesia sa pagbabahagi at pagpapatotoo sa Panginoong Hesukristo. Praise God. Ang mananampalatayang ito ay naging blessing o pagpapala sila sa ibang mga mananampalataya. Ang sarap ulitin. Ang mga mananampalatayang ito ay naging blessing o pagpapala sila sa ibang mga mananampalataya. Magbigay ako ng isang encouragement para maging blessing tayo sa iba. Okay, tandaan nyo ito. B stands for begin with prayer. L for listen attentively. E for eat together. S for serve by meeting a practical need. And another S for share the gospel. Kapag pinagsama-sama ninyo ang mga first letter ng BLESS, lalabas ang word na Bless. gising na gising kayo mga kapatid. Be a blessing to others by BLESS. Sayang wala akong PowerPoint. Next ko lang din halimbawa ang mga churches dito sa bansang ating kinaroroonan. Na kahit bawal na bawal ang mga churches dito, ay patuloy pa rin natin itinataguyod ang mga katotohanan na nasa Biblia. Lalo na ang mabuting balita. Amen? Amen. Na mayroon ng tunay na kaligtasan na matatagpuan sa Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Makikita natin ang obedience ng mga unang iglesia, lalo na sa pagpapalaganap ng gospel. Sinusunod nila ang Great Commission ng ating Panginoong Hesukristo bago siya bumalik sa langit. Saan niya sinabi ito? Saan niya kinuman ito? Matthew, Praise God. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Gustong-gusto ko itong binabasa mga kapatid. It says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Praise God. Kaya dito sa ating main text, sa Acts chapter 2 verse 47, gustong-gusto ko rin yung end part. Kung paano nagtapos ang talatang ito na sinasabi, "And the Lord added to their number day by day those who were being saved." Praise God. Andiyan pa kayo? Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Ano yung first point natin?
Get together. Banding-banding. Gather together. Second point natin. Third point. And last point. Praise the Lord. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang inaantay ng karamihan. Kung ikukumpara natin ang ating churches, or kung ikukumpara natin ang churches noon at ngayon, kung ikukumpara mo yung church na kinabibilangan mo, kumpara sa church nila noon, o kaya kumpara sa mga Kristiyano noon, malayo ba o magkatulad? Malayo. Praise the Lord. Ano po, kailangan talaga nating kumilos pa, mga kapatid. Ano po? Okay, baka ilan, baka nagsisimula pa lang yung church. Ano po? So, kailangan nating magkaisa, mga kapatid. Amen? Amen. Kailangan ng mundo ang mga Kristiyanong sama-samang nagkakaisa. Amen. Sama-samang lumalago. Amen. Sama-samang nagtutulungan. At sama-samang humahayo upang akayin ang mga tao sa Panginoon sa Kristo. Amen? Praise the Lord. Ano man ang kinabibilangan mong local church ngayon, love your church. Love the church. Sino yung mga church? Yung ibang mananampalataya or believers. Help your church. Engage with your church. Serve humbly and submit to your church. At higit sa lahat, love the head of the church. Sino yun? The Lord Jesus Christ. Amen. Huwag mo i-chismis yung church mo. Amen? Yung church namin ganito. Yung pastor namin ganito. Guwapo. Praise the Lord. Okay lang yun. Gaya ng ating binasa kanina, doon sa nasa tarpaulin na napakalinaw, mga kapatid. Sabi doon, Psalms chapter 133 verses 1 to 3. Akala nyo, nakalimutan ko ha. Tigbasahin natin, Pas Arnold, kasi hindi ko nalagay sa aking outline. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Yung loud and clear. Okay? 1, 2, 3, go! Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hanggang 3. Praise God, okay na yan. Di ba, yun naman yung pinaka-mahalaga sa lahat. Okay? Okay, okay. Okay, ulitin natin ng verse 1 hanggang verse 3. 1, 2, 3, go! Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like a precious ointment upon the head, that drive down upon the earth. Even the arrows Ba't ganyan kayo mag- Mas hindi namin makita. Parang walang energy. Mas hindi namin makita. Okay, number 3. Yung loud and clear. Verse 3. As the Jew. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forever. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Praise God! Pero hindi lang natin babasahin na ganun, mga kapatid. Amen. Okay? Sa kabila ng maraming oppositions ni King David upang maging King of Israel, ay nagkaisa pa rin ang mga Israelita. Kaya mayroong joy and blessings kapag nagkakaisa ang mga tao ng Diyos. At higit sa lahat, napapasaya nila ang Diyos kapag nakikita ng Diyos na sila ay nagkakaisa. Amen? Same joy applies when Christian believers follow Christ's command to love one another in unity. Remember this, when we gather together, we will grow together, we will live together, we will go together with the gospel. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa aming mga panauhin, can you step forward? Habang inaawit natin yung ating ministering song, may I call Brother Butch to lead us.
Praise God. Sino po yung aming mga visitors? Can you step forward? Amen, praise God. Sino po yung first time po na nakadalo nitong gawain? First time. Okay. At sino po yung first time po na nakarinig ng mensahe na katulad po nito? So, wala na po. Sila, ano po yung pangalan natin mga kapatid? Simeon and Richard. Meron pa po si Sister Christine. Yung Sister Christine, first time. Amen. So, si Brother Rapi at Brother Nabukadnezar. Praise God. Biblical name. Grabe. Puri na Diyos. Ano po kayo dito? Dito po kayo sa dito. Amen. Hallelujah. Sino pong naka-invite sa inyo mga kapatid? Simon and Robert. Si kapatid na Robert. Praise God. So, mga kapatid, ito po is sabi nga is pagtitipon na hindi lamang po yung bang physical. Ito pong pagtitipon po na ito ay pang-spiritual din. Dahil sabi po ng Diyos, ito pong ating narinig na mensahe sa gabing ito, hindi po natin ito matatanggap, hindi po natin ito magagawa kung wala po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Amen. So, kailangan po natin ang tatak ng banal na Espiritu. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 13, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, yung pong ating narinig ngayon, na ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsasampalataya, kayo'y tatatakan ng Espiritu na ipinangako ng Diyos. So, ang kailangan po natin dito is pagsampalataya po sa salita po ng Diyos na ating narinig. Amen? Na mangyayari po ang mga bagay nito na i-declare po ng ating Diyos, yung tayo po ay sabi nga is makisalamuha upang lumago, makipag-fellowship, makapagbigay. Napakahirap po yon pagbibigay. Pero kung tayo po ay nasa Diyos, napakadali po namin. So ang tanong po is, ang Diyos natin ay naparito sa lupa upang tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. Tatanong niyo, bakit? May ginawa ba akong kasalanan? Ang sabi po ng Diyos sa Romans 3:23, ang lahat po ay nagkasala at wala pong nakaabot sa kanyang pamantayan. Maging ako, mga kapatid, lahat po tayo. But then, ang magandang balita is ang ginawa po ng Panginoon Kristo dito, nang siya po ay pumarito sa lupa. Amen? Nang siya po ay napako sa krus, tinubos po niya tayo sa ating mga pagkakasala. And wala po tayong ibang gagawin. Kung sasabihin natin na wala tayong ginagawang masama, no. Sabi nga po is walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kundi ang gagawin po natin is sampalatayanan po yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na siya ay napako sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasalatan. Sabi po ng Diyos, kung atin pong siyang tatanggapin sa ating puso at ipapahayag ng ating labi na siya ay Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, ang sabi po doon ay tayo po ay ituturing na anak ng Diyos. At tayo po ay tatatakan ng banal na Espiritu. Amen? Praise God. So, ang tanong po ngayon is, gusto po niyo po bang tanggapin ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay? Amen? Praise God. Purihin po ang Diyos. All the pastors, Pastor Bal, Pastor Aki, punta sa likod. So, tayo po mananalangin ng pagtanggap sa ating Diyos. Amen? Tanggapin po natin. Ito pong panalangin po na ito is, lilid ko lang po kayo at ariin niyo po na ito ay inyong panalangin para po sa ating Diyos. Amen? Nandiyan po si Pastor Bal. Pastor Bal? Hello? Mamaya na yan, mga Pastor Bal? kapatid. Pastor Bal. Amen. Amen. Hallelujah. So tayo po ay mananalangin ng pagtanggap sa ating Diyos. At ang masasabi ko, mga kapatid, ang sabi po doon sa salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya at tumanggap sa bugtong ng anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan
lilipat na ang kanyang buhay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan at hindi na siya hahatulan. Yun po ang napakagandang bagay na ipagkakaloob po sa atin ng Diyos. At kung tayo man ay tunin ng Diyos sa oras na ito, makakasigurado tayo na sa langit tayo, sa piling ng Diyos tayo paroroon. Amen? So ating pong ibukang anong ngalabi at sundan niyo po ang aking panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na sa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa salita mo na aming narinig sa gabing ito. Na tunay, kailangan kaming sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesucristo at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Humingi kami, O Diyos, ng patawad sa lahat ng mga kasalanan namin. Patawarin mo kami, hugasan kami, O Diyos, sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At tinatanggap namin ang buhay na walang hanggan na kaloob mo sa pamagitan ng pagsampalataya namin sa Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Iniaanyayahan kita na pumasok ka sa aking puso. At ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Mula ngayon hanggang sa pagdating mo. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako sa sinumang sumasampalataya sa iyo. At salamat, O Diyos, na ang aming pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay diyan sa langit. Salamat, Panginoon, at ito nga po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin. Salamat po mga nalangin. Dakilang Diyos na makapanin sa lahat, tunay o God. Sabi mo sa iyong salita na sa isang kaluluwa na manunumbalik sa iyo ay libo-libong anghel ang magkakatuwaan dyan sa langit. Narito po ang iyong mga anak o Diyos na tumanggap, kumilala sa Panginoon Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo, may kapatawaran ng aming makasalanan. May kalinisan kami sa iyong harapan, O Diyos. Kaya po, Lord, hallelujah. Sa iyohan mo nga po, Panginoon, ang buhay at ang pagsampalataya at ang pagtanggap ng mga kapatid namin ito, O Diyos, sa Panginoon Kristo. At huwag mong pahintulutan, O Diyos, na ito po ay manakaw ng kaaway, kundi, Panginoon, puspusin sila ng banal mong Espiritu na iyong pinangako at tatak ng aming pagkaanak mo, O Diyos. At tunay, O God, hallelujah, tulungan kami na lumago, tulungan sila, Panginoon, na higit pang makakilala sa Panginoon Kristo. At tunay, O God, gabayan mo sila, O Diyos, ng lubos po, Panginoon, patungo sa iyong banal na paanan at hanggang sa ikaliligtas, ikagaganap po ng bawat isa. Salamat po, Ama, tunay nga, O Lord, sa iyo ang papurin, pagsamba at pagdakila sa matamis po na pangalan ni Jesus at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Amen and amen. Amen. Praise God! Congratulations po mga kapatid sa kusang desisyon na pagtanggap sa ating Lord. Magsipay tayo lang mga kapatid at sabay-sabay tayong bumawi. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince
because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Praise God, praise God. Mga kapatid, Because of who ano man yung reason o dahilan kung bakit ka naparito sa mga sandaling ito? who you are, I give you Ano man yung motibo mo kung bakit ka naparito ngayon? who you are. Sa gawain ito, mga kapatid, may plano ang Diyos para sa iyo. Lord, I May plano ang Diyos para sa iyo. Hindi ito aksidente, mga kapatid, na nandito ka ngayon at nakikinig at nakikipag-fellowship sa bawat isa. Na ito'y wala sa iyong plano na puntahan, pero nandito ka ngayon. Praise God. Because of who Mga kapatid, you are, I give you praise. This time, between you and Because God. of who you ay, are, mangusap ka sa ating Diyos na kayo lang dalawa, wag mong pansinin ang katabi mo. Sa mga sandaling ito, ano yung nais mo na sabihin sa ating Diyos? Lord, I Ano yung nais mo na i-confess sa Kanya, mga kapatid? Sa mga sandaling ito, mga kapatid, huwag kang papayag na uwi ka lang ng ganyan. After ng gawain ito, babalik ka na naman sa dati, mga kapatid. Huwag kang papayag na ganyan ang mangyayari sa iyo, kapatid. Sa mga sandaling ito, ano man yung mga napagdadaanan mo, ano man yung mga kabigatan mo sa buhay, ibigay mo sa ating Diyos. Meron siyang solution na magandang solution sa iyong mga problema. May I request all the worship leaders to come in the front? All the worship leaders, let us sing again the song Yahweh. Ibigay natin ang lahat sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Wala kang hindi ko makanyang bibig, kundi bubuksan mo ang iyong bibig at magpupuri ka sa ating Diyos na buhay. Amen! Praise God! God Almighty, those who, Hallelujah. secret of God na yung ako, Panginoon, ay tinatago ng kaway sa mga buhay. O Lord, expose mo, Panginoon, ang gawa ng kaway sa mga buhay. Expose mo yung mga kapatid namin nasa ito. Awitin natin ito sa ating puso, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano, pag mong hayaan na pakito ang iyong bibig sa mga sandaling ito,
Praise God, praise God. Maraming salamat po muli mga kapatid. Let us pray a little bit. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat, Panginoon, with your presence, Panginoon. Gaya ng sinabi ng kanta, you will manifest in this place. You will manifest in our lives. Salamat, Panginoon Diyos. Dinako mo po kami sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga awitin na pagpupuri. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa bawat isa. Salamat sa effort ng bawat isa na nandito ngayon. Panginoon Diyos, wala kaming ibang dahilan kung bakit nandito kami ngayon upang ikaw ay papurihan, Panginoon Diyos. Ikaw ay papurihan sa aming buhay, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon Diyos. Nawa ang banal mong Espiritu, patuloy kaming samahan, Panginoon Diyos, kumilos sa aming mga puso at isipan upang may pabuhay namin ang iyong mga banal na salita. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon Diyos, sa aming food fellowship o sa mga iba pang activities, Panginoon, nawa patuloy mo po kaming samahan. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, para lamang sa iyong kapurihan, para lamang sa iyong kadakilaan, Panginoon Diyos. And we give you the highest glory, honor, and power in the name of Jesus. Welcome po natin yung mga kapatid natin, mga bago nating kapatid, mga kapatid sa likod. Welcome po natin sila, family of God. Amen. Tapos kung wala po muna ka-address, amen, wala po muna ka-address, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain. Welcome po. Breaking of the bread muna tayo. Breaking of the bread. Upo muna tayo po mga kapatid. Balik po tayo sa ating upuan. Amen. Puri po ang Panginoon at are we blessed? Amen. So ano pong title ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi? Gising pa mga kapatid. Amen. So tayo po ay dadako sa isa pang gawain ng ating Panginoon, ang pagpapartake po ng banal na hapunan at isa pong bahagi ng gawain ng ating Panginoon. At sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, basahin ko po. Amen. Sorry po doon. Kaya ang sinong kumakain ng tinapay o umiinom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang taong kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Tayo po tumayong mga kapatid at tayo po manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming po salamat Panginoon sa gabing ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian sa lugar na ito, God. Lord, sa gabing ito, sa aming pagpapartake ng mga elementong ito, Panginoon, ang iyong katas ng ubas na nagsisimbolo ng iyong dugo, at ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, O God. Lord, siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming mga sarili. Ano man po, Panginoon, ang nakikita mong karumihan na gawa ng aming pisikal na pangatawan, mga bagay na aming naisip na hindi nakapagbigay kaluguran, kapurihan sa iyo, God. Lord, ang lahat ng ito ay aming hiningi sa iyo ng kapatawaran. Patawad po, Panginoon, sa mga kasalanan na aming nagawa, nasambit ng aming mga labi, O God, mga naisip na hindi nakapagbigay luwalhati. Lord, ang lahat ng ito ay aming pong ihihili sa iyo ng kapatawaran. At tuloy nga po, Panginoon, na kami po ay hayag at lantad sa iyong harapan. Wala kami maitatago, ni maikukubli sa iyong sarili. Patawad nga po, Panginoon, sa mga kasalanan ito at ang kinapunayan, Panginoon, ng dahil sa bugbog at lahat tayo na tinamumuo sa krus ng Kalbaryo. Kami nga po, O God,
ay nung pinatawad at sabi mo nga, kung ipapahayag ng aming mga labi, ang mga kasalanan ito ay kayo ito. Tapat na Diyos, kami yung patatawarin at lilinisin, O God. Salamat po, O God, ang kinapo namin, Panginoon, ang kalinisan ng bawat isa at kami po ay malaya na magpartake ng mga elementong ito, O God. Linisin mo nga po, Panginoon, at maging kalakasan ng aming espiritu na buhay ang mga elemento ito. Salamat po, O God, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus, po sa magdalangin we pray. Amen. 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 Mga kapatid. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabi siya ay pinagkanuno ay dumampot ng tinapay, itaas po natin, at nagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, itong aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. Kahit gayon din naman, hinawakan niya ang saro, taas po natin. Pagkatapos na makahapon ay sinabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo to tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa aking. Inuwi po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at inom ng saro, ipinahayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa muli niyang pagdating. Palakpakan natin.
Dahil ang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kami po ay nakabahagi, Panginoon, ng iyong sakripisyo sa Yes, krus ng Lord. Kalbaryo, O God. Salamat po, O God, puring ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus, kung sa dalangin we pray. Amen. MC. Amen. Good. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Amen. Do you want to be blessed more? Amen. Amen. Let us continue to worship God sa pamagitan ng pagbibigay. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. At ito ang pangako. Sa gayoy, mapupuno ang inyong mga kamali ng sagana at ang inyong mga alilisan ay aapaw ng bagong alak. So ito yung pangako ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang pangatlong punto sa ating mensahe na nating napakinggan sa gabing ito? Give together. Give together. So, amen. So, tayo ay magbigay, mga kapatid. Yan ang yung mais kaya. Praise God, praise God. Sige lang, kuminga ka bro.
Amen. Tayo po ito mga kapatid. Hallelujah. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Ang mga tunay o Diyos na napakabuti po sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, at nagkaroon kami ng pribilehiyo na Ikaw ay aming mapapurihan. Masamba, O Diyos. Lord God, ang dalangin po namin na ang aming nga pong mga inawit, mga paghahandog na ito, Panginoon. Yes, Parating Lord. sa lukulukan Opo. ng iyong pagpapala, Panginoon. Maging bagong samyo, Panginoon, sa iyo pong pangamoy, Panginoon, ng mga awitin na ito na amin nga pong ihinandog sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at tunay, O God, sa katagumpayan na ito, Panginoon, salamat sa lahat ng ito, Diyos. Yes, Sa lahat ng Lord. ginamit mo, Panginoon, tunay, Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Opo, Ang iyong Panginoon. pagkilos, ang iyong pagsama, Panginoon, at patuloy po namin nararanasan, O Diyos. At tunay, Panginoon, sa mga kapatid, Lord God, na ngayon pa lang dalo sa ganito pong gawain, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang mga mensahe, Panginoon, na amin nga pong narinig, O Diyos. Ang dalangin po namin, Panginoon, tumimo sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso, Panginoon, ang mga mensahe mong ito, O Diyos. Na kung saan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, na mamisahin ito, Panginoon, na amin nga pong natanggap mula sa iyo, O Diyos. Ito po ang magsilbing amin pong gabay, Panginoon, sa amin pong pang-araw-araw na buhay, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na hindi aksidente ang lahat ng ito, Panginoon, kundi, Panginoon, plano mo, Panoon, ang lahat ng Yes, ito, Diyos. Lord. Yes, Lord. Upang sa ikatatagumpay, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Purihin ka aming Diyos. Salamat, Yes, Lord God, sa Lord. lahat ng Yes, ito, Lord. Panginoon. Sa katagumpayan ng gawain ito, Opo, Panginoon. Panginoon, Hindi Diyos. mangyayari, Panginoon, lahat ng ito kung hindi mo kami sinamahan, O Diyos. Yes, Lord. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Yes, sa gabi Lord. ito, O Yes, Diyos. Sa Lord. tunay, Lord God, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng pinakamataas na papuri, O Diyos. At sa mga natitirang oras, Panginoon, Lord God, patuloy ka pong manguna, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, bawat isa, O God. Ikaw makita, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. At sa amin nga, Panginoon, na pagsasalusaluhang mga pagpapala, Lord God, salamat, Lord, sa mga pagpapalag ito, O Diyos. Dalangin po namin, maging nourishment sa amin po, mga physical na katawan, Panginoon, mga pagpapalag ito, O Yes, Diyos. Lord. At Lord God, sa mga walang kakayahan, Panginoon, ipaabot mo, Panginoon, ganito pong pagpapala ng sa ganun. Sa buhay nila, ikaw rin po ay mapapurihan, O Diyos. Purihin ka aming Diyos, tunay, Panginoon. Hayaan mo na tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, ang pagsamba, ang pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa mayamang tabay ng banal na Espiritu Santo, tayong mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen! Praise God. Taas po natin ang ating po mga kamay na kapatid bilang pagtatapos. Praise God. At nawa ang di malirip na kapayapaan ng ating Diyos ang siyang sumakop sa ating pagkatao. Mapanatiling walang batik, walang kulubot ang ating espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus.
At mula sa kataas-taasang langit, tanggapin natin ang walang humpay na pagpapala na alintulad sa rumaragasang alon sa dalampasigan. Ang pastoy susun-susun, maging ang tuloy-tuloy na daloy ng ilog ng pagpapala at biyaya sa ng ating Panginoong Isus. At maging sa walang humpay na patak ng ulan. Ang lahat ng ito ay tanggapin po natin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Tayong magkakapatid ay magbika ng We wanna see Jesus lifted high.
the way to heaven. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. I say I'm moving forward. Little by little, living now. Every prayer of our forever. From us down, down and down, down and down. We wanna see Jesus lifted high. I'm riding the lines across the land. Then all of my feet are truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. I'm riding the lines across the land. Then all of my feet are truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Sometimes it's true, I see. I put you first, that's all I need. I belong and all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Praise God. You will always, always stay. Every now and everywhere. It's about to live within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Everything forever is the way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. Oh, you will live in love for you. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you will live in love for you. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you to live it up for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one